Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga lagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasalubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita niya ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidla ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan at kumalat sa buong Judea at sa palibot ng lupain ang balitang ito tungkol sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Alam ko na andito ka ngayon kasi naniniwala ka at humihingi ka ng habag at awa ng Diyos. Ikaw ngayon ay nagsimba dito sa simbahan, nandito sa simbahan sapagkat meron kang natatanging kahilingan na gusto mong makamtan nito, na gusto mong maibigay sa iyo ito ng Diyos. But lalong-lalo na sa lahat, humihingi ka ng awa at habag sa Diyos. Pero bago baka lang kayo pumunta dito sa simbahan, ay alam na ng Diyos na ikaw ay malungkot. Alam na ng Diyos kung ano ang gusto mong kahilingan na gusto mong ipagkaloob sa na ipagkaloob ito sa Diyos sa iyo. Alam na ng Diyos na may pinagdadaanan ka sa buhay kaya ka naririto. At alam ng Diyos na medyo mabigat na ang kalooban mo ngayon. Kaya nga, andito ka ngayon, ulitin ko po, humihingi ka ng awa at habag ng Diyos. Pero alam na ng Diyos kung ano ang sitwasyon ng buhay mo ngayon. Ito ang ating narinig sa ating ebanghelyo ngayon. Wala namang initiative yung balong babae na taga-Nain na hihingi siya ng awa at habag ng Diyos. Wala naman siyang dinadasal. Wala naman siyang effort. Wala naman siyang action na lumapit sa ating Panginoon at sabihin sa ating Panginoon na, "Jesus, anak ni David, kahabagan at kaawaan mo po ako." Wala siyang ginawa. At bakit tinulungan siya ng Panginoon? Sapagkat napadaan ang ating Panginoong Hesukristo kasama ang kanyang disipulo, kasama ang kanyang mga apostoles, at nakita niya na tumatangis ang babaeng itong balo. Nakita niya na mabigat ang kalooban nitong babaeng ito. Nakita niya na may pinagdaanan itong babaeng ito. Kaya siya nahabag at naawa at tinulungan niya ang babaeng ito. Ulitin ko po, sa ating napakinggan na ebanghelyo ngayon, wala namang hiniling ang babaeng ito. Hindi naman siya pumunta sa ating Panginoong Hesukristo para humiling at ipagkaloob ang kanyang hiling na mismong buhayin ang kanyang anak sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Kundi nakita ng Diyos, kaya nahabag at naawa ang Diyos kasi nakita ng Diyos ang pangangailangan ng babae na kagaya natin, uulitin ko,
bago po ka pa pumasok sa simbahan na ito, alam na ng Diyos ang sitwasyon ng buhay mo. Alam na ng Diyos ang bigat ng kalooban mo. Alam na ng Diyos ang problema mo. Kagaya tayo ng isang babae, tutulungan tayo ng Diyos. Bakit tayo tutulungan ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahal na poong Nazareno, sapagkat sa isang rason, kinahabagan at kinaawaan ka ng Diyos. Kaya tutulungan ka ng Diyos. God is not only show His mercy sa babae, but He also show and extend His compassion. Merong kaibahan ang awa at ang habag. Kapag sinasabi kasi natin minsan, nakakaawa naman ang pulubing iyan, nakakaawa naman ang taong iyan. Naawa ka lang, pero minsan hindi ka nahabag. Ang ating Panginoon, bakit niya tinulungan ang babaeng ito? Kasi hindi lang siya naawa, kundi nahabag din siya. Hindi lang niya sinabi doon sa babae, nakakaawa naman ang babaeng ito. Namatay na nga ang kanyang asawa, namatay pa ang kanyang anak. Na marahil itong anak niya ay ito yung sandigan ng lakas niya. Ito yung bumubuhay sa kanya. Pero ngayon, nag-iisa na lang siya sa buhay. Hindi lamang naawa ang Diyos, kundi nahabag siya. At dahil sa kanyang kahabagan ng kanyang puso, sa kanyang kalooban, tinulungan niya ang babaeng ito. That is why, my brothers and sisters, antayin mo lamang kasi alam na ng Diyos na ikaw ay may matinding karamdaman, may matinding problema. Antayin mo ang kanyang habag at kanyang awa. Antayin mo ang kanyang pagpapala. Antayin mo na ikaw ay tutulungan ng Diyos. Kapit ka lang, alam ng Diyos, at alam mo rin na kinahabagan at kinawaan ka ng Diyos. At sa pamamagitan ng habag at awa ng Diyos, naniniwala ako, nagagawa ang Diyos ng milagro sa buhay mo. Uulitin ko po, habag at awa ang dahilan kung bakit ka tinulungan ng Diyos. Habag at awa ang dahilan kung bakit gagawa ang Diyos, ang mahal na poong Nazareno, ng milagro sa buhay mo.